Tiwala ang prosecution panel na hindi natibag ng defense ang testimonya ni Attorney Jeremy Lotoc ng NBI kung saan pangunahing nakatuon ang cross-examination ng defense panel sa mga typographical errors na nakita sa ilang dokumentong iprinisinta ni Attorney Lotoc kaugnay ng pagpapatunay sa authenticity ng video ni VP Duterte mula sa kanyang online press conference noong taong 2024. Ang detalye sa report ni Sheila Natividad. Marami po silang rason, marami po silang katanungan, nalilito po ang taong bayan. Ganito inilarawan ng prosecution panel ang panig ng depensa matapos ang sunod-sunod na pagtatanong sa isinagawang cross-examination kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc na makailang ulit ding inobject ni Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan. Iginiit naman ni House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong na isa lamang ang dapat sagutin ng depensa. Karapat-dapat ba manatili ang Vice Presidente despite the fact na yung kanyang mga pinagsasabi constitute a betrayal of public trust? Pangunahing nakatuon ang cross-examination sa mga typographical errors na nakita sa ilang dokumentong ipinresenta ni Attorney Lotoc kaugnay ng pagpapatunay sa authenticity ng video ni VP Duterte mula sa kanyang online press conference noong 2024. Ayon naman kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., walang epekto ang mga pagwawastong ito sa issue ng umano'y grave threats na nakasaad sa Article 4 ng impeachment complaint at honest mistakes lamang anya ang mga ito. Ito bang mga sinasabing maling spelling, maling petsa, maling docket number, no? Meron bang epekto ito dun sa seryosong usapin ng pagtataksil sa tiwala ng bayan sa pamamagitan ng pagkakaroon, no, ng agreement, no, sa isang mamatay tao na patayin ng presidente? Binigyang diin din ng depensa sa paglilitis na nakatatanggap din umano ng mga pagbabanta sa kanyang buhay ang Vice Presidente na kanilang iniuugnay sa umano'y Operation Romanov na unang binanggit ni Davao City Mayor Baste Duterte. Sa aming paniwala, hindi dapat ginagamit ito ng defense, no, na merong Oplan Romanov against the Vice President because it was never. It was, kaya nga kino-confirm ng NBI, nag-imbestiga sila. Sinulatan din ang ating pangalawang Pangulo to shed light on what she knows about this Oplan Romanov kasi it appears na sinasabi nila it was a threat to the Vice President. Pinabulaanan din ni Prosecutor Terry Ridon ang mga paggigiit sa Oplan Romanov at sinabing si Mayor Duterte lamang ang gumamit ng nasabing terminolohiya at wala namang naging operasyon laban sa pamilya Duterte. Ang Romanov ay tumutukoy sa last imperial family sa Russia na pinatay noong taong 1918 kasama ang ibang kamag-anak nito kasunod ng Russian Revolution. Samantala, paninindigan naman ng House Prosecution Panel, hindi napabulaanan o na-impeach ng depensa ang testimonya ni Attorney Lotoc. Hindi po na-impeach yung kanyang mga sinabi dahil siya po ay nagpatunay dun sa mga previous statements made by J.M. Calilong, no? Pinatunayan na authentic ang video, pinatunayan na dumaan sa isang proseso sa protocol ng National Bureau of Investigation. Inihayag naman ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na tinanggal na ng prosecution panel sa kanilang witness list para sa paglalatag ng Article 4 ng impeachment complaint sina Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello. Sheila Natividad para sa Bayan.